Mag-iisang linggo na mula nang magsimula ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at pinagsamang puwersa ng Israel at Estados Unidos. Ang gera, hindi lang sa pagitan ng dalawang bansa kundi apektado na rin ang iba pang mga bansa sa Middle East. At sa pagsusuri ng DFA, hindi malabong magtagal pa ang giyera ng hanggang 2 buwan. Si Alvin Pelobelio para sa Balita. Posibleng tumagal pa ang sigalot sa gitnang silangan ng 8 linggo o 2 buwan ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations nitong Biyernes, sinabi ni DFA Assistant Secretary Hermina Aguilar Usadan na may mga inisyal pa umanong ulat na posible pang tumagal ang sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon pa sa opisyal ng DFA, may mga ulat silang natanggap na sinusubukan daw ng Amerika na magpadala ng mas maraming rocket sa Iran. We were informed that the U.S. is trying to send more rockets to Iran, and then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. Mayroong nasa 2.4 million na mga Pilipinong nakabase sa Middle East ayon yan sa tala ng DFA. Sa ngayon, ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na inihahanda ng pamahalaan ang mga dokumento ng mga Pilipinong humiling ng repatriation sa gitna ng sigalot sa Middle East. Parehong tinitingnan ng pamahalaan ang land exit routes at inihahanda na ang mga flights sakaling magbukas ang mga paliparan sa ilang mga bansa sa gitnang silangan. Sa darating na 8 hanggang 11 ng Marso, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-70 sesyon ng United Nations General Assembly. Nakatakdang ilatag ni Pangulong Marcos sa UN ang pananaw ng mga bansa sa Southeast Asia kaugnay sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Kabilang din daw sa maaaring talakayan ng Pangulo ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council na nakatakda sa June. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.